Cholin POV. Buntis daw ang malanding babaeng yun. At talagang nagpabuntis agad siya, Kung inaakala niyang panalo na siya. Dahil may anak na sila ni Sander. Pwes, humanda siya. Baka hindi maisilang sa mundong ito ang anak niya. Kailangan ko na talaga ng tulong ni Marga. I need to get rid of that bitch. Hindi pwedeng mapunta sa kanya si Sander. Have you heard the news, sis? Tanong ko kay Marga. Yeah, sinabi ni Mommy sa akin kanina. Well, I'm happy for Sander dahil nakikita kong masaya siya. What? Marga, wag mong sabihing okay na sa'yo ang Tisha na yun. I thought tutulungan mo akong paghiwalayin sila. You must be mistaken, Cholin. I told you I will help you with Chlo para mapalapit ka sa anak mo. Hindi ko sinabing paghihiwalayin ko sina Sander at Tisha. Sa katingin ko ay nakabuti sa kanya si Tisha. Last time I saw him, he was so miserable because you left them. But seeing him with Tisha now, he's happy and contented. Pati na ang anak mo. I thought you'd help me win back Sander and Chlo. Pero wala rin pala akong maaasahan sa'yo. Tinalikuran ko na siya. Kailangan ko ng kumilos mag-isa. Pinuntahan ko si Chlo sa kwarto niya. Kailangan ko makuha ang loob niya dahil magagamit ko siya para makuha si Sander. Naabutan ko siyang nagdodrawing habang binabantayan siya ng yaya niya. Tamang-tama, mamaya pa ang dating ni na Sander galing ospital. Inutusan ko muna ang yaya niya na iwan kami. Ayaw pa sana nito, pero natakot din siya at sumunod din sa akin. Baby, can I talk to you? Biglang tumigil si Chlo sa ginagawa niya. At umatras papunta sa may headboard ng kamapya. Do I look that scary? Sa ganda kong ito. Go away. You're bad. Mommy's in the hospital because of you. Maldita din tong batang to, Mana talaga sa kin. No, baby, it's not Emma's fault. Alam mo ba kung bakit nasa hospital si Mommy Tisha mo? Come, I will tell you. Nag-atubili siya pero lumapit din naman siya sa akin eventually. Good girl. What happened to Mommy? Tanong niya sa akin. Your Mommy Tisha's pregnant. They're going to have a new baby in the house. Namilog ang mga mata niya. Really? I'm going to have a baby brother. Abat mukhang natuwa pa siya, Hindi pwede to. Yes. So, that means hindi ka na nila mahal. Hindi na ikaw ang baby nila. Liwan ka na nila sa akin. Tayong dalawa na lang ang magsasama, anak. Konti na lang ay makukuha ko na ang loob niya. No. You're lying. Hindi nila ako ibibigay sa'yo. I hate you. Itinulak niya na naman ako. Hinila ko siya palapit sa akin. Napupuno na ako sa batang to, Sa ayaw at sa gusto mo. Ako ang mommy mo. At sa akin kasasama. May anak na sila kaya hindi ka na nila kailangan. Naintindihan mo? Nag-iiyak na si Chlo. Nasaktan yata siya sa pagkakahawak ko sa braso niya. Sakto namang pumasok sina Sander at Tisha sa kwarto. Sisk! Palagi na lang nila akong naaabutin. Malakas talaga ang radar ng mga ito. Anong ginagawa mo sa anak ko? Galit na lumapit si Sander. At kinuha ang bata sa akin. Sis! Tahan na, baby. Daddy's here. Binuhat niya ang bata. At lumabas na sila ng kwarto kasunod si Trisha. Maya-maya pa ay bumalik ito. At kinalagkad ako papuntang kwarto namin ni Marga. Kinuha niya ang maleta ko at inihagis yun sa kama. Pack your things and leave. The last time I saw him this angry was when we were in the States. Noong napalo ko si Chlo. No. Hindi ako pwedeng umalis. You are leaving now. Huwag mong hintayin kalagkarin kita. Palabas ng bahay na to. Tapos ay lumabas na siya. Narinig kong nag-usap pa sila ng kapatid niya sa labas ng kwarto namin. Pinipigilan yata siya ni Marga. Marga then stepped inside our room.
I'm sorry, Cholin. Wala na akong magagawa. Bakit mo naman kasi sinaktan ang bata? Akala ko ba gusto mong mapalapit sa kanya? Sorry, sis, nadala lang ako. Kahit kasi anong gawin ko sa batang yon, parang hindi ko na makukuha ang loob niya. Nalaso na yata ng babaeng yon ang utak niya. Pero hindi mo pa rin dapat siya pinilit. Galit na galit tuloy sa iyo si Sander. You better leave. Kilala mo naman yon, tinutotohanan ang sinasabi niya. I started packing ammo things. Aalis na naman talaga ako, but I wasn't done yet. Hindi ako titigil. Mapasa sa akin din ulit sina Sander at Clue. Trisha POV. Masasaktan ko na talaga ang Cholin na yun. Parati na lang niyang sinasaktan ang bata. Panay pa rin ang paghikbi ni Chlo. Nagmarka ang kamay ng impakta niyang ina sa maliit nitong braso. Napagalitan ko nga ang yaya niya. Dahil iniwan niya si Chlo kasama ang babaeng yun. Paano ba nagagawang saktan ni Cholin si Chlo? Dugot laman niya to. Tisisk. Kakaiba talaga siya. Tama na, baby. Nandito na si mommy. Tahan na, please. Sabi niya you have a new baby. Liwan niyo na raw ako ni daddy. Is that true? Tanong ni Chlo. Impakta nga talaga ang babaeng yun. Kung ano-ano ang sinasabi sa bata. No, baby, alam mong hindi totoo yun. Ano bang sabi ko sa'yo? Diba, love na love kita at hindi ka namin iiwan ng daddy mo. Kahit may baby na po kayo ulit. Yes, baby. Ayaw mo ba ng kapatid? Hindi ka ba masaya na magkaroon ng baby sister or baby brother? Hinawakan ko ang mga kamay niya. I want a baby brother, mommy. Pero you still love me kahit na may kapatid na ako. Epal kasi ang nanay niya. Di tuloy mawala sa isip ni Chlo ang takot. Kahit ilang babis pa ang dumating. Love na love ka pa rin ni na mommy at daddy. Kasi ikaw ang baby Chlo namin. Tandaan mo yan, okay? I hugged her tight. Yes, mommy. Sabi niya at inilapit niya ang ulo niya sa tiyan ko. Hello, baby. I'm your big sister. Are you okay there? Okay lang si baby, ate. Don't worry. Sa wakas ay ngumiti na siya. Ihe. I'm going to be an ate. Diyan po talaga siya galing sa tummy mo. Yes, baby. Sana ako rin, mommy, galing diyan sa tummy mo. Nalungkot na naman siya. Kahit naman di ka galing sa tummy ni mommy. Galing ka naman sa puso ko. Dito, oh. At tinuro ko ang puso ko. Ayokong isipin niya na may pagkakaiba sila ng magiging kapatid niya. Talaga, mommy. Tumango ako. I love you, baby. Niyakap ko ulit siya. I love you, too. Nagulat ako nang pumasok si Marga sa room namin. Maganda talaga siya. Parang female version lang ni Sander. How is she? Tanong niya. Ako kasi ang nakaharap sa kanya. At nakatalikod naman sa kanya si Chlo. Okay na siya. Hey. Ate. Sagot ko. Nag-aalangan kasi akong tawagin siyang ate. Baka di niya gusto. Close pa naman sila ng impaktang yun. I heard about the good news. Congratulations. Masaya ako para sa inyo ni Sander. Hala. Mabait naman pala siya, eh. Tita, I'm going to be an 8 soon. Balita ni Chlo sa kanya. Natatawang binuhat siya ng tita niya. And you like that? Yes. I want a baby brother. Masakit pa ba ang braso mo? I'm fine na, tita. Tumingin sa kin si Ate Marga. Salamat, Tisha. Dinig ko ang pag-iyak nito. Pero tingnan mo, hyper na ulit. Thank you for taking care of them. At oo nga pala, welcome to the family, sis. Niyakap niya ako habang buhat niya si Chlo. Thank you, Ate. Pasimple kong pinahid ang luha ko. Ganito ba talaga pagbuntis, iyakin? Sana ay maging okay na ang lahat. Isa na lang talaga ang problema si Cholin. Sana naman wala siyang masamang binabalak. At sana maging masaya na lang siya para sa amin.
Marga POV. Marga POV. In Margarita M. Rosales. Kilala niyo naman na siguro ako. I'm Sander's older sister. Akala niyo siguro maldita ako. Because I'm a friend of Cholin. Pero you're all wrong, mabait po ako. I wanted the best for Emil family, specifically sa kapatid ko. Nakita ko kung paano siya nasaktan because of Cholin. Halos ikasira yon ng buhay niya. Mabuti at nandyan si Lucia ang naging lakas ng tatay niya. He managed to live life again, but not as good as before. Magiliw lang siya sa anak niya, pero sa iba he's rude and stubborn. Madaling uminit ang ulo, the last time we meet. He looks so wasted, lalo na nang huling magkita sila ni Cholin sa States. Don't get me wrong. Gaya ng kaibigan ko, gusto ko lang magkalapit sila ng anak niya. Kahit paano kasi, naging malapit kami ni Cholin during those times na sila pa ni Sander. She's a very good friend naman although may pagka-bitch lang talaga siya minsan. But I know may dahilan ang lahat ng yun. Ayaw niya lang sabihin talaga. For sure galit yun sa akin ngayon, how could I help her ruin Emil brother's happiness? Bakit ko gagawin yun sa nag-iisang kapatid ko, lalo na ngayong nakikita ko siyang masaya? Maging ang pamangkin ko ay malaki ang pinagbago. Chloe used to have tantrums at napakabugnuting bata. But ngayon she's a happy kid. Umiiyak lang naman siya because of Cholin. Tulad ngayon masaya silang magkasama ni Tisha sa garden. Hindi ko alam ang pinag-uusapan nila. Pero nakikita kong masaya ang bata. Tama nga ang kwento ni Mommy. Tisha's a breath of fresh air sa mag-ama. She's amazing, pumayag siyang maging ina sa pamangkin ko. Nakikita kong mahal niya to. At nakapagtatakang si Cholin ay hindi ko man lang nakitaan ng amor sa anak niya. If I'm not mistaken, gusto niya lang mapalapit sa bata. Para mapalapit din siya kay Sander. Hindi ko na malayang nasa tabi ko na si Sander. At pinapanood niya din si Nachlu. Look at them brother, para silang tunay na mag-ina. I can't blame you for loving Tisha. Saglit niya akong tinignan at nagsalita habang pinapanood ang anak at asawa niya. She's an angel Ed. She changed me and opened my eyes na I could still be happy. That I am a good father to Chloe na akala ko noon hindi. She's every man's dream of a woman. She stole and healed my broken heart. At mahal niya ang anak ko. Alam kong magiging mabuti siyang ina sa mga anak namin. She gave me a reason to love and live life again. Yuck! Ang corny Alexander. Gosh! Ibang klase nga si Tisha para magkaganyan ka. Pinagtawanan ko na lang siya. Stop it, Ati. Wag mo nga akong pagtawanan. Poker face na siya. Buhahaha. Ang corny kasi, you. But you have to be extra careful, Sander. May hindi magandang binabalak si Cholin, gusto niya kayong paghiwalayin. Hindi niya magagawa yun ate. Matagal na kaming tapos at siya ang may gusto noon, hindi ako. Alam mong sinubukan kong ayusin ang pagsasama namin. Basta mag-ingat kayo sa kanya. I have to go to Cebu, kailangan ako ni Dad doon. Take care of your wife, Chloe and the baby. Salamat ate. Tapos nilapitan niya ang mag-ina niya. They look good together. Masasabi kong masaya na talaga sila. Sana talaga Cholin will not do anything that will ruin them. Kung hindi kakalimutan kong malapit kaming magkaibigan. Wala naman talagang kasalanan si Tisha sa lahat ng ito. Cholin should be thankful to her. Ina ko nito ang dapat na siya ang gumagawa. Inalagaan at minahal nito si Chloe. Nilapitan ko na din sila. Hey, mind if I join you guys? Alam kong medyo nag-aalangan pa sa akin si Tisha. Pero gusto kong maramdaman niya na welcome siya sa pamilyang to. Sure, AT, sagot ni Sander. How are you, Tish? Maayos na ba ang pakiramdam mo? Tanong ko sa kanya. Okay naman ako, AT. Medyo madalas lang talaga ako mahilo. Ganyan naman daw talaga ang buntis. Bakit, AT? Nabuntis ka na ba? Kaya alam mo yon. Sabad ng magaling kong kapatid. Manahimik ka, Alexander.
Hindi kita kinakausap. Pinagtawanan tuloy siya ng mag-ina niya. Kakamot-kamot ito sa ulo. At niyaya ang anak niyang pumasok sa bahay. Kukuha daw sila ng makakain. Basta doble ingat lang sis. Saka eat healthy foods para sa inyo ni baby. Salamat ite, ang takaw ko na nga ngayon sobra. Lalo na sa apple. Na sinasawsaw mo sa ketchup. Normal lang naman yun siguro sa buntis, weirdo ang panlasa. Pagbalik ko galing Cebu. Let's go shopping. Bibili tayo ng mga dress yung komportable. Para hindi ka mahirapan gumalaw. Gusto kong maging close din kami. Sige ite, sabi nga ni Doc Jerica. Bawal na daw akong magpants pag medyo. Lumalaki na ang tiyan ko. Tama yon, baka maipit yang mapangkin ko. Nga pala Tish, pag may kailangan ka. Don't hesitate to call or ask me. Pamilya na tayo diba? Aw, ate, salamat. Niyakap ko siya. Natutuwa akong nakatagpo ang kapatid ko ng isang kagaya niya. Alam kong maalagaan sina Chlo at Sander. Di siya POV. Masaya ako dahil tanggap ako ni Ate Marga. Napakaswerte ko talaga. Dahil mabait ang pamilya ng asawa ko. Hindi natuloy ang dapat na bakasyon namin sa Boracay. Pero mas nanghinayang ako na hindi natuloy ang pag-uwi namin sa probinsya ko. Namimiss ko na kasi sina mama at papa, pati na ang mga kapatid ko. Kahit hindi sila ang biological family ko, ni minsan hindi ako naramdaman na iba ako sa kanila. Minahal at inalagaan talaga nila ako. I was for nang ampunin ako ni na papa. Nakita na lang ako ng kapatid ni papa sa bangka nila. Galing sila sa iba't ibang isla para maghatid ng gulay noon. At hindi raw nila malaman kung saan sa mga islang. Yon ako nang galing. At kung paano ako napadpad sa bangka nila. Hindi nila malaman kung saan ako ibabalik. At dahil marami na raw anak sina Tito Eric. Si Papa na ang umako na mag-aalaga sa akin. Habang hinahanap pa nila ang pamilya ko. Sinubukan naman nilang hanapin ang mga magulang ko. Ngunit wala raw talagang naghanap sa akin. Wala rin akong sinasagot noon pag tinatanong nila ako tungkol sa pamilya ko. Iyak lang daw ako ng iyak. Kaya eventually ay tuluyan na nila akong inampon. Napaka-cute ko raw na bata. Kaya tuwang-tuwa sina mama sa akin, pati ang ate at kuya ko. Na pareho na ngayong may pamilya. Malaki ang utang na loob ko sa kanila dahil itinuring nila akong tunay na kaanak. Nasa malalim akong pag-iisip nang bulatin ako ng kapre kong asawa. Kagagaling lang niya sa banyo. Ano bang iniisip mo at hindi mo man lang napansin ang paglapit ko sa'yo? Tanong niya. Naalala ko lang sina mama. Paano na lang kung hindi sila ang nakaampon sa akin? Naging maayos kaya ang buhay ko. Alam na ni Sander ang tungkol sa nakaraan ko. Baka hindi kasi Tisha at baka hindi mo sana napangasawa ang gwapong tulad ko. Aya na naman siya sa kayabangan niya, Heh. Kidding aside. Wala ka bang balak hanapin ang totoong pamilya mo? Sinubukan ko na rin naman kaso wala talaga, Sa tanda kong ito, hinahanap din kaya nila ako. O baka sadyang iniligaw nila ako. O di kaya itinapon dahil ayaw nila sa akin. Mahirap hanapin ang mga taong ayaw magpahanap, Hon. Alam mo ba, kaya di ko maatim na iwan si Chlo noon. Kasi ayokong maramdaman niya ang pakiramdam na iniwan at hindi binalikan. Hinalikan at niyakap niya ako. And I thank you for loving Chlo. Dahil yun din ang ipinaramdam sa akin ni na mama at papa. Hindi batayan ang pagiging magkadugo sa pagiging magulang. Thank you, honey. Don't worry, makauwi rin tayo sa inyo. Doble ingat lang muna tayo para sa inyo ni baby. I love you. Naku. Nilalandi na naman ako ng asawa kong ito. Kung saan-saan pa nakararating ang kamay niya ay, Alexander, buntis kaya ako. Ang landi niya talaga. At parang nagugustuhan ko naman. Honey, pwede pa naman daw sabi ni Doc. Tinanong ko kaya. Bakit mo tinanong yon? Nakahihiya ka. Para alam ko kung masama ba yon kay baby o hindi. Nakangisi niyang sagot. Tapos bigla akong natakam sa mansanas ulit. Hon, I want to eat apple.
Pero hindi siya gumalaw. Nainis tuloy ako at padabog na lumabas ng kwarto. He. Galit na yan. Honey naman. Di ka na mabiro. Siyempre sasamahan kita. Niloloko lang pala ako ng kapring to. Bumaba na kami sa kusina. Marami kaming apple kasi nagpabili siya kay Manang kaninang hapon. Ipinaghiwa niya na ako matapos niyang hugasan to. Ikinuha niya na rin ako ng ketchup. Ito na ang midnight snack ng honey ko. Masaya niyang inilapag yon sa harap ko. Nag-umpisa na akong kumain kahit panay naman ang ngiwi niya. Masarap naman talaga kasi, Halos ganito kami gabi-gabi. Masaya akong sinasamahan ako ni Sander. Kahit minsan alam kong sukang-suka na siya na panoorin akong kumakain ito. Pero ni minsan ay hindi siya nagreklamo. Balik na kami ni Chloe sa routine namin. Inihahatid ko siya sa school kahit noong una ay di pumayag si Sander. Pero insisted dahil kaya ko pa naman. May bodyguard nga lang kaming laging kasama. Para hindi raw makalapit sa amin si Cholin. At kagaya ng dati, inihahatid kami ng asawa ko. Minsan, saktong pagbaba namin ng sasakyan ay papasok na rin ang teacher ng bata. Si Teacher Jen na maganda at sexy pa. Ba't kaya naguro to? Pwede naman siyang maging model o artista. Binati siya ni Chloe. Pero napansin kong sa asawa ko nakatuon ang pansin niya. Haish! Lahat na lang ba pinagnanasaan ng asawa ko? Good morning, Teacher Jen. Masiglang bati ni Chloe sa kanya. Good morning, Chloe. Good morning, Mommy and Daddy. Good morning, Teacher Jen. Halos magkasabay naming bati ni Sander sa kanya. Mabuti at hinila na siya papasok ni Chloe. Hinarap ko ang asawa ko at tiningnan siya ng masama. What? Wala akong ginagawa bakit ang defensive ng kapring to? Sasama-sama ka pa kasi. Pwede namang si kuya ang maghatid sa amin. Gustong-gusto mo namang nagpapakute sa'yo si Teacher Jen. Honey naman. Nagsiselos ka ba? Selos ka dyan. Oo na, sige na. Alis na kasi. Take care, hon. I love you. Ang dami niya talagang asukal sa katawan. I love you, too. Mabilis niya akong hinalikan tapos. Nagbilin pa siya sa bodyguard saka siya sumakay ng sasakyan. Nagpunta naman ako sa waiting area kasama ang ibang nanay at mga yaya. Saglit lang naman kasi ang klase ni Chloe.